SGA, walang duda. MVP, Kevin Durant na miss ang Big 3 ng Nets. At galaw ni Curry viral. Bumilib sa performance ni Post. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng original shoes, new running shoes, mabibili lamang sa halagang 1,299 pesos. I-click lamang ang link sa comment section. Hindi ito isang nakakatakot na numero, ni hindi rin ito bago sa kasalukuyang NBA kung saan madalas ang matataas na score at mga kakaibang estilo ng opensa. Pero para sa mga nakasaksi kung paano paulit-ulit na nagtala si Shai Gilgeous-Alexander ng 30-point games, isang bangungot para sa mga kalaban at isang mahabang panaginip para sa mga tagahanga na alam kung ano ang ibig sabihin ng numerong ito. Ang performance ni Gilgeous-Alexander sa panalo ng Oklahoma City kontra Utah nitong Huwebes, 123-114, ay isa sa mga brilyante sa MVP crown na inaabot ng star ng Thunder ngayong season. Eksaktong 54 na puntos. Isang career high para kay Gilgeous-Alexander. Ang kanyang unang 50 punto na laro sa isang liga na puno ng mga ito na nagdaragdag sa misteryo ng isa sa mga pinaka-prolific at epektibong scorer sa liga na mas mababa sa 7 talampakan ang taas. Kinailangan ng Thunder ang bawat puntos. Sa natitirang 7 minuto sa laro, ang Jazz ay leading ng 1 puntos lamang, 104-103. Pumasok si SGA sa ika-4 na quarter na may 41 punto matapos ang 23 punto sa unang half. Open ang cookie jar at maaari niyang kunin ito kung gugustuhin niya, sabi ng coach na si Mark Daigneault tungkol kay SGA at ang kakayahan nitong umabot sa 50 puntos. Sa simula ng ika-4 na quarter, nagbigay daan muna siya kay Jalen Williams, ginamit ang kanyang presensya bilang screener at inilaan ang kanyang atensyon. Pagkatapos, nagtala si SGA ng 13 sa susunod na 20 puntos ng Thunder. Ginawa niya ito sa lahat ng paraan na naging pundasyon ng kanyang MVP caliber na season at maaari niyang kunin ito kung gugustuhin niya. Mga mid-range pull-ups, nag-iwan ng hangin sa kanyang likuran, mga head fake na nakakapunit ng ankle tape. Isang klase ng dominasyon na bihira mula sa isang 6'6" player. Nakangiti lang si Gilgeous-Alexander habang naglalakad pabalik sa court. Para bang ordinaryo lang ang lahat. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Magiging MVP kaya si SGA sa season na ito? Sa ibang balita naman, ipinagmamalaki ni Kevin Durant ang inaakala niyang binubuong magandang pundasyon ng Nets sa Brooklyn bago ang kaguluhan na mabilis na nagpatumba rito. Sina Durant, Kyrie Irving at James Harden ay nakapagsama sa loob lamang ng 16 na laro at ang kanilang panahon sa Nets ay mas nakilala sa mga kontrobersiya sa labas ng court kaysa sa magagandang laro na ipinakita nila sa loob nito. Pero tila nakalimutan ang masamang panahon noong Miyerkules ng gabi nang dagsain si Durant ng mga fans para sa autograph bago ang laro ng Nets laban sa Phoenix Suns sa kanyang ikalawang pagbabalik sa Barclays Center mula ng matrade. Umiskor siya ng 24 na puntos at may 8 rebounds, kabilang ang 4 of 7 from the 3-point range sa panalo ng Phoenix 108-84. Bagamat maraming kaguluhan ang pinagdaanan namin, siguro iyon ang tamang termino, sabi ni Durant. Pero sa kabila nito, marami pa ring tao sa mga upuan ang sumuporta, pumunta at sumigaw ng malakas para sa laro ng basketball at para sa Nets. Kaya iyon ang pinakatumatak. Nagkasama sina Durant at Irving noong Summer 2019. Habang si Harden ay nakuha sa isang trade noong January 2021. Pero lahat sila ay dumaan sa mga injury at si Irving ay halos hindi naglaro noong 2021-22 season dahil tumanggi itong magpabakuna laban sa COVID-19. Sa tingin ko, iyon ang pangunahing dahilan, hindi lang kami nakapaglaro ng sabay-sabay, ani Durant. Maraming injury. Ang mga injury sa akin, kay James
at kay Kyrie ang nakaapekto kasama na ang COVID. Ang buong bagay na iyon ay nagdulot ng kalituhan. Pero basketball-wise, chemistry-wise, camaraderie-wise, teamwork-wise, sa tingin ko, perpekto ang sitwasyon. Maraming kwento ang kumalat tungkol sa bawat isa sa amin. Ako, si James, at si Kyrie, tungkol sa aming mentalidad bilang mga tao. Pero noong nakapaglaro kami, noong nakita mo ang kulturang binubuo namin, sa tingin ko, iyon ang sinusuportahan ng mga fans. Ani Durant, yung unang taon nang dumating si James sa kalagitnaan ng season, iyon ang ilan sa mga pinaka-incredible na basketball na nakita at nalaro ko. Pero higit pa sa basketball, ang locker room, ang mga biyahe sa bus, eroplano at hotel. Iyon ang kultura na binubuo namin at maraming tao ang hindi nakakita nito. Pero sana nakita nila. Especially yon. Ang kasalukuyang season ng Nets ay hindi ganoon dahil sila ay nagre-rebuild. Pero naniniwala si Durant na maaari pa rin nilang maabot ang dati niyang pinangarap para sa team. Hindi man ito nagbunga ng championship, pero ang mga taong may season tickets na nagtitiyaga sa lamig, pumupunta at nanonood ng laro ay nakakaalala ng ilang sandali, mga regular season games, ilang playoff games, ani Durant. Mga sandaling maaaring panghawakan ng mga tao at nararamdaman mo ang pagmamahal kapag dumadaan ako rito. Sa sumunod na balita naman, sa ika-4 na quarter, unang nakapuntos ang Kings para makuha ang kanilang unang kalamangan mula pa sa unang quarter. Ngunit agad namang sumagot ang rookie na si Quinton Post na nabigyan ng malaking minuto dahil sa mga injury gamit ang isang layup at isang three-pointer. Nang muling nakuha ng Sacramento ang kalamangan sa 92-90, nagsimula ang sagutan ng run. Ang Golden State ay nagpakawala ng siyam na sunod-sunod na puntos na sinelyuhan ng dalawang magkasunod na tres mula kay Buddy Hield, dahilan para mag-timeout ang Sacramento habang ang Dubs ay may 7 puntos na lead. Gumana ang timeout para sa Kings na agad na nagpakawala ng 13-0 run para makuha ang 6 na puntos na kalamangan. Hindi nagpahuli ang Warriors na pinangunahan ni Wiggins, Santos at iba pa ng 8-0 run. Kahit wala si Curry sa loob ng court sa pagbabalik ni Curry sa 4:39 minutes mark. Ang Dubs ay leading ng 1 puntos. Ang kalamangan ay 4 na puntos sa natitirang 4 na minuto nang biglang huminto ang opensa ng Warriors. Nagpatuloy ang palitan ng run, ngunit sa pagkakataong ito, ang Sacramento ang nagposte ng 10 sunod na puntos. Akala ng Warriors ay makakabawi sila nang si Moody ay na-foul ni Domantas Sabonis habang tumitira ng 3 sa natitirang 50.6 seconds. At ang Warriors ay down ng 6, ngunit nabigo sila nang ang tawag ay ma-overturn matapos ang challenge ng Kings. Napanalunan ng Warriors ang jump ball pagkatapos ng challenge at nagawa ni Curry ang isang layup para makat ang lead sa 4 na puntos sa natitirang 40 segundo. Ngunit wala silang naging sagot sa depensa. Natapos ang pagbabalik ng Kings na nanalo sa score na 123-117. Ngunit sa laro na ito nag-viral naman sa social media ang galaw na ito ni Stephen Curry. He's relentless down there, but Jackson Davis walling him off there. Wow, Steph Curry going mixtape mag like the fries are at the bottom that time. At napabilib ni Post itong si Stephen Curry. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Third where I thought he was gonna roll and he popped. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it.